Jackson Hayes, bakit tinanggal ang no-trade clause sa kontrata? Ama ni Stephen Curry, pinayuhan ng Golden State na isang malaking isda si Kuminga. At Lakers, may regalo sa Warriors. Melton, malaking tsansang makakabalik. Veteranong sentro na si Jackson Hayes, babalik sa Los Angeles Lakers sa isang taon na kontrata. Ito ay isang kasunduang magbabalik sa kanya sa LA para sa isa pang season, kung saan inaasahan siyang magiging backup sa likod ni DeAndre Ayton. Nitong araw, lumabas ang mas maraming detalye tungkol sa kontrata niya. Ayon sa ulat ni Dan Woik ng The Athletic, iniulat na tinalikuran ng 25 taon na sentro ang kanyang no-trade clause upang muling pumirma sa Lakers. Ang desisyong ito ay nagbubukas ng posibilidad na gamitin siya ng Los Angeles bilang trade piece sa anumang punto ng season. Nakatakdang maglaro si Hayes para sa Lakers sa kanyang ikatlong season matapos muling pumirma sa team. Ang former Texas Longhorn ay nagsilbing backup center ng Los Angeles sa mga nakaraang taon, ngunit kinailangan ding gumanap bilang starter noong nakaraang season nang ipagpalit ng front office si Anthony Davis para kay Luka Doncic. Tinapos ni Hayes ang season na may average na 6 na puntos, 4 na rebounds at 1 na blocks kada laro habang may 72% field goal percentage at 62% free throw shooting. Ito ang uri ng produksyon na maaaring asahan ng Lakers mula sa kanya sa susunod na season kung mananatili siyang bahagi ng team sa buong tagal ng kanyang kontrata. Sa offseason na ito, nagsagawa ng hakbang ang Lakers upang dagdagan ang lalim ng kanilang roster, lalo na sa likod ng starting lineup, at naghanap din ng mas epektibong sentro sa katauhan ni Ayton. Nakuha rin ng Los Angeles si Jake LaRavia na nakatakdang gumanap ng depth role sa small forward position. May mga banayad na ulat na nagsasabing ang Lakers ay naghahanda para sa mga susunod na taon. Gayunpaman, nananatili pa rin sa roster si LeBron James na nasa huling taon ng kanyang kontrata. Sa kasalukuyang lineup, mukhang contender pa rin ang Los Angeles para sa playoffs, pero maaaring hindi muna matupad ang kanilang championship aspirations hanggang matapos ang susunod na season. Sa kabilang balita naman, ang front office ng Golden State Warriors ay may ilang mahihirap na desisyong kailangang gawin habang nagpapatuloy ang NBA offseason. Ang nakakabigong pagkatalo ng Golden State sa ikalawang round ng NBA playoffs sa kamay ng Minnesota Timberwolves ay nagdala ng kawalang katiyakan pagdating sa kanilang summer plans, partikular na sa nalalapit na restricted free agency ng kanilang 22 taon na forward na si Jonathan Kuminga. Ang athletic na wing player ay dati nang nagpahayag ng kagustuhang maging isang all-star kahit kasama man sina Stephen Curry, Draymond Green at Jimmy Butler bilang miyembro ng Warriors o sa ibang team. Dahil dito, naging laman siya ng mga trade rumor habang patuloy na sinusuri ni Warriors GM Mike Dunleavy ang mga posibleng option, kabilang na ang sign and trade deal na maaaring magpadala kay Kuminga sa isang team kung saan siya magiging pangunahing star. Bilang tugon sa kasalukuyang kalagayan ng Warriors at kinabukasan niya, nagsalita si Del Curry, broadcaster ng Charlotte Hornets, former NBA veteran sa loob ng 16 na taon, at ama ni Stephen Curry tungkol sa mga posisyon ng pangangailangan ng team at kung ano ang dapat gawin ng prangkisa kaugnay sa hinaharap ni JK. Maraming teams ang nangangarap na magkaroon ng isang athletic big man, pahayag ni Curry sa panayam ng Clutch Points DJ Siddiqui nitong araw. Maghanap sila ng isang team na handang bumitaw sa isa para makatulong sa kalaban. Ganun na ang laro ngayon. Kailangan nilang resolbahin ang sitwasyon kay Jonathan Kuminga. May halaga siya sa buong liga kung gusto man nila siyang pirmahang muli, ibalik o gamitin siya para makakuha ng mas malaking value. Maaaring siya ang gamitin nila para makuha ang athletic big na yun. Maraming posibleng senaryo para mapabuti pa ang Warriors. Malinaw na unti-unti nang nagsasara ang bintana kasama sina Steph, Draymond at Jimmy na pawang tumatanda na. Kailangan nilang gumawa ng desisyon ngayon upang masigurong may sapat na lakas ang team para muling sumubok magkampyon. Matapos mag-ambag ng 20 puntos at 3 rebounds sa napakahusay na 60% effective field goal percentage sa 5 laro kontra sa Timberwolves sa Western Conference Semifinals, napatunayan niya na kaya niyang maging pangunahing scorer para sa isang kompetitibong team sa playoff setting. Sa regular season, nagtala siya ng average na 15 puntos at 4 na rebounds sa loob ng 47 laro para sa Golden State. Sapat na para mapansin ng mga teams tulad ng Brooklyn Nets o Sacramento Kings na maaaring magbigay sa kanya ng mas malaking papel sa pamamagitan ng sign and trade. Aktibo pa rin ang pag-uusap sa pagitan ng Warriors at Kings nitong mga nakaraang linggo, ngunit wala pang makabuluhang progreso tungo sa isang kasunduan.
Huling nag-offer ang Sacramento ng trade package na nakasentro kay Devin Carter, ngunit hindi ito tumugma sa pangangailangan ng Warriors para sa mas malaking player sa loob. Sa pagpasok ni Stephen Curry sa huling bahagi ng kanyang prime at sa pagtanda ni na Draymond Green at Jimmy Butler, kailangang kumilos agad ni Mike Dunleavy upang mapanatiling kompetitibo ang team. Speaking of Warriors, wala pang ginagawang kahit isang galaw ang Golden State mahigit isang linggo mula nang magsimula ang free agency, ngunit maaari silang nasa bingit ng isang matalinong pagkuhang maaaring magbago sa panahong puno ng pagkadismaya para sa kanilang mga fans. Matapos may ugnay ng matindi sa paglipat sa karibal sa Pacific Division na Los Angeles Lakers, mukhang may posibilidad na muling makasama ng Warriors si De'Anthony Melton, isang unrestricted free agent, isang taon matapos siyang unang pumirma sa prangkisa. Ayon kay Lakers insider Jovan Buha nitong araw, humupa na ang espekulasyon na may kaugnayan kina Melton at Lakers at mas dumami ang usap-usapan tungkol sa posibleng pagbabalik ng 27 taon sa Warriors. Humupa na ang ingay sa pagitan ni na Melton at Lakers nitong mga nakaraang araw at mas marami na ngayong pag-uusap tungkol sa kanya at sa Warriors. Mas malakas ang koneksyon niya sa kanila ngayon, ani ni Buha. Dumating ang balitang ito ilang araw lamang matapos iulat ni Jake Fisher na inaasahang pipirma si Melton sa Lakers, habang sinabi naman ni Zach Buckley ng Bleacher Report nitong araw na dapat gawing prioridad ng Lakers ang kontrata ni De'Anthony Melton. Ngunit ngayon na tila humina na ang negosasyon, maaaring bigyan ng Golden State ng perpektong pagkakataon na maibalik ang isang veteranong guard na mahusay ang naging kontribusyon sa team noong nakaraang season, kahit pa ito'y sa napakaikling panahon lamang. Naglaro lamang si Melton ng 6 na laro para sa Warriors matapos pumirma ng isang taon na kontrata noong nakaraang off-season. Sa kabila ng kanyang limitadong oras, napatunayan ng maliit na guard na mahusay siyang katambal ni Stephen Curry sa backcourt bago siya dumanas ng ACL injury noong Nobyembre laban sa Dallas Mavericks. Bagamat may pangamba tungkol sa kanyang kalusugan dahil sa matagalang injury at sa katotohanang 38 laro lang ang kanyang nalaro noong nakaraang season kasama ang Philadelphia Sixers, maaaring maging isa sa mga steal ng free agency ang kanyang pagpirma sa murang isang taon na kontrata. Ang pahayag ni Buha ay sinang-ayunan din ni Eric Pincus ng Bleacher Report sa isang artikulong tinataya ang mga posibleng destinasyon ng natitirang top 25 free agents. Isa siya sa mga posibleng target ng Warriors. Ang mga chismis na konektado siya sa Lakers ay tila humupa na sa mga nagdaang linggo, sulat ni Pincus. Bago ang kanyang injury, naging epektibo si De'Anthony Melton sa kanyang maikling stint kasama ang Golden State Warriors. Sa loob ng ilang laro, ipinakita niya ang kanyang kakayahan bilang isang two-way guard, mahusay sa opensa at kapakipakinabang sa depensa. Regular siyang nag-aambag ng 10 puntos, 3 rebounds at 2 assists habang aktibo ring umaagaw ng bola sa depensahan. Ang kanyang shooting mula sa labas ng arc ay naging isa sa mga highlight ng kanyang laro, kung saan naging consistent siya sa pag-convert ng mga 3-point shots kahit maraming beses siyang mag-shoot sa bawat laban. Sa kabila ng limitadong bilang ng laro, naging malinaw na malaki ang maiaambag ni Melton sa backcourt tandem nila ni Stephen Curry kung hindi lamang siya na-injure ng maaga sa season.